magandang lalaki, babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po si Evelyn Garcia. Dito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito naman kami para gabayin kayo tungo sa buhay na matagumpay Mas masaya. at mas makabuluhan. At ito ang Buhay Unleashed! Alam mo bang maraming tao ang kasusweldo pa lang, ubos na. Ganon. Maraming Yung ganyan. tipong kakatanggap pa lang o kaka-withdraw pa lang sa ATM, wala na. Wala na. Ay, Grabe. nako. Eto, Sir Vic, ang mas masakit dyan, yung iba, hindi pa sumisweldo, nakasapatos na yung pera. Ubus na. Siguro Ubus tanong nila, na. Sir, paano naman nangyari yun ang hindi pa sumusweldo? Ubus na. Ito po yung pagdating po sa ATM ng pera, hindi na mahawakan ng may-ari. Hindi na dumaan sa kamay. Hindi na kasi dumiretso na po sa bayarin. So, ibig sabihin, ito po yung hindi pa sumusweldo, ubus na. Ibig sabihin, wala na siyang ina-expect sa araw ng sweldo dahil, sabi nga ni Ma'am Evelyn, nakasapatos na, ubus na. May kaibigan niya ako I don't know, kilala mo to no? Nung sabi niya, kamusta? Magkano tatanggapin mo this month? Sabi niya, ay nako, hindi pa nga dumadating meron ng pupuntahan. Kaya nga nakasapatos na Kasi naka-assign na, and sometimes, tama yung sinabi mo, hindi na dumadaan sa palad kasi binibigay na yung account number to go Yan, to that yung mga person. ATM on phone. Yes, Actually po, sa mga tao po, hindi po nakakalam ATM on phone, ito po yung nangungutang ka, tapos bibigay mo ATM, doon sa pinagkautangan mo, para pagdating ng sweldo, siya unang makakakuha. Maka-withdraw. Para sigurado nakabayad ka. Masakit po katotohanan, napakarami pong tao dumadanas nito. Lalo na po yung maraming teachers po, yung mga factory workers, yung mga ordinaryong empleyado na sumusweldo lang po ng minimum wage. Ito po ang pinagdadaanan. Oo. Kaya ngayon, pag-uusapan natin, bakit may mga taong nababaon sa utang? Sa ating episode na, Kasi sweldo pa lang, ubos na. Makinig po kayong mabuti. Kung may kaibigan, kakilala po kayong itong sitwasyon, pakitawagan na may oras pa bago namin i-discuss, mapakinggan nyo yung mga dahilan. At hindi na tayo matatapos sa dahilan. Oo. Pag-uusapan din natin ang solusyon. Oy, kaya makinig kayong mabuti. Please. Yes. Siguro gusto ko lang idagdag dun sa kasi sweldo pa lang ubos na, hindi na gano'ng nakaka-enjoy. Hindi mo na ma-enjoy yung fruit of your labor kasi parang anyway, Na-enjoy mo na. And then, Na-enjoy mo na. Ang problema, yung darating na sweldo, pambayad na. Pero alam mo, may mga nakausap ako na employer na minsan daw nawawala na ng gana yung kanilang mga empleyado magtrabaho kasi parang hindi isip nila, after all, wala na naman daw sila ibig sabihin, yung pinagtatrabahuhan nila ngayon, hindi na kanila. Yes. Actually, kanila naman yun. Oo. In-enjoy lang nila before. Ang problema ngayon, pinagtatrabahuhan nila, mapapambayad na po sa mga bayaran nila sa buhay. Kaya po maraming tao tinatamad na magtrabaho. Yes. At syempre, hindi lang yan ang ating pag-uusapan. Sa ano ang aksyon Yan. mo? Pag-uusapan natin ano-ano ang magandang aksyon kung matigas ang ulo ng anak mo. Nako, may ibang tanong. Babaguhin ko lang natin. Kung matigas ang ulo ng apo mo, Ganon? may isa kasi hindi anak, apo. So, kung meron po kayong concern patungkol po dito, makinig po kayo mabuti. Mamibigyan po namin ilang tips on how to handle this situation. Pero bago yan, simulan muna natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Yan. Lagi nating sinasabi, week after week, ito yung parte ng ating programa na nagbibigay po kami ng paniniwala na pwedeng magpaganda ng buhay. Lilinawin lang po namin, Oo. Take note, pwedeng magpaganda. Hindi sigurado. Sir, Yes. paano ba naman yan? I-share nyo sa amin, tapos hindi naman pala sigurado kasi po itong problema. I-share po namin sa inyo, meron po kayong pagpipili kung paniniwalaan nyo at gagawin nyo yung sasabihin namin. Kasi kung hindi nyo paniniwalaan at hindi nyo gagawin, walang epekto po sa inyo yun. Kaya pong sabi namin, pwede. Oo. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Kaya nga, believe it or not. Kaya po, please, believe it. Okay? Kasi you become what you believe, di ba? Ano sabi nga sa Tagalog? Makakamit mo kung paniniwalaan mo. Tandaan niyo po yun. Ang mga paniniwala, powerful po yan. Nakakatulong po yan pampaganda ng buhay. Kaya lang, makakamit mo lang kung paniniwalaan mo. At gagawin mo. Oo, ang problema po, mapakaraming paniniwala, napakagandang beliefs po sa buhay, hindi natin pininiwalaan. Ito masakit. Alam bakit? Hindi nila alam. Yes. Kaya nga ito po yung ating portion nating programa na pinaalam namin sa inyo para
meron kayong pagkakataon paniwalaan at gawin sa buhay. Oh, eto na ang ating Believe It or Not segment quote. Ito, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Yeah. Sabi ni Thomas Isang Jefferson napakatalino at napakagaling na tao, napaka-successful na tao sa buong mundo. Pero ma'am, gaya na ginagawa po natin linggo-linggo, patatagalog ko po kay Ma'am Evelyn. Dahil napakagaling po managamit sa mga kabilit. Sabi nga dito, kung gusto mo daw ng mga bagay na hindi mo pa nakakamit. Yan. Oo, hindi mo pa nakukuha. Yan. Kailangan mong gawin ng isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Ayan. Napaka-importante po, ha? So, ganun po sa buhay. Marami po tayong gusto mangyari sa buhay. Tama. Hindi pa nakakamit. Marami ka pang hindi nakakamit. Tama? So, kung hindi mo pa nakakamit, malamang meron ka pang hindi ginagawa, kaya hindi mo nakakamit yan. Ito, good news. Dito sa programang ito, tuturuan po namin kayo gumawa ng mga bagay na hindi nyo pa nagagawa para makuha nyo yung mga bagay na hindi nyo pa nakukuha. Ang ganda na Okay? sinabi mo parang, oo nga, parang maraming tao, maraming gusto sa buhay. Tama. Diba? Kaya lang, marami sa atin, hindi natin nakukuha ito dahil marami tayong hindi nagagawa na dapat nating ginagawa. At ano, bakit, alam mo ba hindi nila ginagawa? O bakit? Hindi nila alam eh. Correct. Yung po problema, Oo. one of the biggest problem, ba't hindi nyo nagagawa yung dapat nyo gawin dahil hindi nyo alam. Ito, good news, Oo. dito sa programang ito, susolusyonan po natin yung hindi nyo alam. Eksakto. Dahil ipapaalam po namin sa inyo yung dapat nyo gawin. Ang kailangan nyo na lang, gawin nyo. Example ang tagal mo nang gusto makaahon Ayan. sa pagkakautang. Ikaw yun. Ano kaya ang dapat mong gawin sa araw na ito, di ba? Oo, yun. So, Oo. so yun ang problema mo. Ang dami ka na sinubukan, wala naman nangyari. Oo. Kasi nga, meron ka pang hindi sinusubukan. Oo. Yun ang mga ituturo namin sa inyo na subukan nyo, malaki posibilidad may mangyayaring maganda sa Example, buhay mo. baka meron kang kailangang i-let go. The first time mo lang i-let go ngayon. Meron kang mga bagay na palalagpasin mo ang sweldo ng hindi mo ginagawa. Kasi iba, sinasabi na, naku, pag sweldo, kailangan treat yourself. Tama naman, di ba? Pero ang problema, okay na i-treat yung self mo, pero baka naman meron kang gagawin ngayon, hindi mo pa Sabi nga, nagagawin. tama naman, pero mali naman. Ah, Okay. oo. So, ipapag-uusapan ko natin, kailan ba tama, kailan mali? Yung Or- purpose nitong Buhay Unleash na Or programa gusto niyo. mong gumanda ang relasyon mo sa mahal mo sa buhay. Gusto mo yan? Oo. Ano kaya dapat mong gawin mula ngayon? Kasi nga, if you want to have something you never had, Magandang relasyon. oo, you need to do something you've never done. Baka hindi ka pa nagpapatawad, di ba? Baka kailangan mo nang So gawin. basically po, ang Oo. punto po ng quotation na yun, may mga dapat kang gawin na hindi mo pa nagagawa at ituturo po namin yan sa Yes. programa ito. Kaya dapat gawin natin para makuha natin yung gusto natin gawin sa buhay na para maging masaya, Kaya, masagana, at makabuluhan po ang ating yan ang buhay. pangarap po at misyon ng programang ito. Ikaw, gusto namin kayo magkaroon ng masayang, matagumpay at makabuluhang buhay. Kaya pagsamasamahin po natin every Saturday, sama-sama po tayo. Ayusin natin ang buhay natin. At baka hindi mo pa ginagawa, hindi mo pa ginagawang Ugaliing manood ng programang ito. regularly or manghatak ng mga tao Ayan. manonood, makikinig ng Buhay Unleash every Saturday 4 to 5 p.m. sa 92.3 True FM, or pwede mong i-share yung Facebook live video, yung YouTube video, at sama-sama nating pagandahin ang ating buhay at ng mga mahal natin. Malamang hindi mo pa nagagawa yan. Gawin mo. Promise, may magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya ang payo namin, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Magbabalik pa po ang Buhay Unleash. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleash. Vic Garcia po muli. At Abiling Garcia. Okay, dadako na tayo sa ikaw. Ano ang action mo segment? Tandaan natin you are what you do, not what you say you'll do. Sa Tagalog po hindi pwedeng puro ngawa o salita. Dapat may gawa. Ganun po ang papaganda ng buhay. Dahil ikaw ay produkto ng ginagawa mo at hindi ng mga sinasabi mo. At syempre sa segment na ito, hahanapan natin ng aksyon ang mga sitwasyon na nangangailangan ng solusyon. Yan. So basically po, yun po. Ang hinahanap natin, hindi lang solusyon. Action. Yes. Ibig sabihin, bibigyan namin kayo ng solusyon, pero specifically, ano ang gagawin mo para masolusyonan yung sitwasyon na yun? Ang napakaganda ng topic natin sa araw. Ano ang magandang aksyon kung matigas ang ulo ng anak mo? Nako. Kaya Sir Vic, ikaw, ano Ayan, aksyon nakinig mo? po kayo po din. Ano ang magandang aksyon kung matigas ang ulo ng anak mo? Makinig ka, simple lang. Oh. Ilagay mo sa malaking kasirola Ha? at pakuluan mo. Lagyan mo ng tubig.
Ano yung karne? Oh, di ba ganyan ang ginagawa natin para lumambot ang karne? Di ba? Ano ba? Actually, pinakukulo ka natin. May mas maganda pa. Mas maganda, mas mabilis. Ano? Ilagay mo sa pressure cooker. Ano ba? Joke lang po, joke lang. Ibang karne po pinag-uusapan natin. Okay, sa karne po yan baka, baboy, pero hindi po. Oo. Ibang karne po pinag-uusapan. At Pinag-uusapan po natin. wag niyong gagawin. Joke lang po Joke yun lang. huwag niyong gagawin. Alam mo naman po dito, gusto lang po natin may konting Sige, sir, katuwaan. seryoso Seryoso na. tayo. Seryoso na tayo. Anong gagawin? Anong magandang aksyon kung matigas ang ulo ng Okay, anak mo? tama. Kung matigas ang ulo ng anak mo, simple lang ang sagot ko. Dapat mas matigas ang ulo mo. Ha? Dapat mas matigas ang ulo ng magulang. Ha? Siguro, paano nangyari yun? Simple lang po. Tell me logic. Bakit matigas ang ulo ng anak mo? Simple lang. May pinapagawa ka, Ayaw hindi niya niya. ginagawa. Oo. So, ang tawag mo sa kanya, matigas ang ulo itong batang Oo. ito nga. Balik rin natin. May pinapagawa ka sa anak mo. At ang sabi mo, anak, pag hindi mo ginawa yan, ito ang mangyayari sa'yo. So yung bata, Oo. Mami, paano kung ganito? Hindi, gawin mo. Paano to? Pag, hindi. Ano mangyayari? Ano sabihin ng anak mo? Si Mami, matigas ang ulo. At dahil matigas ang ulo ni Mami at ni Daddy, sino masusunod? Si Mami at si Daddy. So basically, at the end of the day po, sino ang nasusunod sa pamilya? Yung matigas ang Ulo. So, sikreto, para mabawasan ang tigas ang ulo na dapat mas matigas ang ulo ng magulang. Kaya lang, minsan nangyayari, halimbawa, magbibigay ka na ng penalty. Nakalimutan mo na ibigay yung penalty. Iisipin ng bata, mas matigas ang ulo ko. Yes. Nakuha ko yung gusto ko. Kaya nga, dapat nga po, Oo. dyan papasok po yung tigas ng ulo ng magulang. Ano ba ibig sabihin ng tigas ng ulo? Sabi ng bata, para maintindihan niya. Sabi ng bata, hindi ko gagawin yan. Sabi ng anak mo, may pinapagawa ka, ayoko. Ano tawag doon? Matigas ang ulo. Balik oo. natin. Anak, gawin mo yan. Sabi ng bata, ayoko. Sabi ng magulang, pag hindi mo ginawa yan, ito ang mangyayari sa'yo. So yung bata, ayaw pa rin gawin. Ito gawin mo. Sabi ko, di ba, kukunin ko yung cellphone mo pag di mo ginawa yan. Kunin mo. Dapat gawin mo. Oo. So ano maramdaman ng bata? So, hindi dapat matigas ang ulo. hindi dapat panakot lang. Hindi lang. Dapat, Oo. pag sinabi mong kukunin mo, Gagawin mo. kukunin mo. Pag sinabi mong hindi siya pwede lumabas ng bahay, hindi siya lalabas. Ibig sabihin, dapat ikaw ang susunod. At the end of the day, pag sinabi mong matigas ang ulo, siya yung nasusunod. Oo. Dapat ikaw ang nasusunod sa pamilya. At hindi lang yan. Dapat bigyan lang muna natin ng linaw. No? Dapat bigyan natin ang ating anak ng age-appropriate at person-appropriate rules or corrective action. Linayin mo natin ha. Ibig sabihin po, sa bahay po natin, dapat bibigay tayo ng rules. Oo. At bawas rules na nababiolate, which is, maski sa batas, pati sa Oo. gobyerno, na may appropriate corrective action. Dapat, pag sinabi mo to, rule, Gagawin mo. Ano mangyayari? Matututo yung bata, hindi magtigas ang ulo. Bakit? Pag hindi ako sumunod kay Mami, ito mangyayari. Ayoko mangyari to. Susunod ako. Yung po ang ibig sabihin na dapat mas matigas ang ulo ng magulang kaysa anak. Pero age-appropriate. Yeah. Ha? Kung anak mo matigas ang ulo, isa lang daw ang ibig sabihin, di ba? Mas malambot yung ulo ng magulang. Yung po ibig diba? sabihin nun. Pero, ang lagi natin sinasabi dito, kailangan age-appropriate. At tatandaan nyo po, ang susi para mabawasan tigas ng ulo ng anak mo ay dapat medyo Mas matigas meron ang kang ulo. consistency. Oo. Oo. Kapag sinabi mo, gagawin mo all the time. Yan po, napakasimple pong solusyon sa bata matigas ang ulo. Napaka-importante po ito. Dapat age-appropriate. Tandaan niyo po, iba po ang pagdidisiplina sa baby, Yes. sa toddler, sa teenager, sa 21 years old and above. Young adult. O yung iba-iba po yun. So, ibig sabihin dapat ang disiplina age-appropriate. Kumbaga may tamang aksyon sa bawat edad ng ating mga anak. Kasi you cannot treat babies and adult the same way. Totoo yan. diba? Pero basically, the same consistency, Oo. pareho. Correct. Pero yung parusa o corrective action sa baby, iba sa toddler. Okay, Oo. sample. Kumbaga meron po tayong stages of parenting. May tamang parenting technique sa bawat edad ng ating mga anak. Okay. Oo. Ang problema po, mahaba po yon. Okay? Hindi po Yes. namin kayang ituro po sa inyo. Sa mga susunod pong sa ating pagsasama, tuturuan po namin kayo ng stages of parenting. Okay? Pag ginawa mo ito,
unti-unting makikita mo gaganda ang buhay mo. But at this point in time, sinusolusyonan lang po natin yung tigas ng ulo ng bata. At pag nagkamali ka ng technique, malamang magiging mali rin yung resulta. Kaya medyo mag-ingat tayo. Dapat maging maagap tayo sa pagpapalaki ng ating anak. Di ba? Napag-usapan Meaning, na natin lasa. agap, meaning alamin. Alamin. A. Gawin. G. A. Araw-araw. At P. Samahan ng panalangin. So yan po. So yun po ang trabaho namin sa inyo. Tutulungan po namin kayo paalam. Okay? Ang good news po, pag-aaralan natin lahat yan sa mga susunod na linggo natin pagsasama. But right now, focus lang po tayo dun sa matigas sa ulo. Okay? Oo. So for example, sa pagbibigay ng corrective action, dapat person appropriate. Example ng corrective action, privilege removal. Yan. So, Oo. ano ba? Stand in the Ayan. corner. Yan. Or assignment or chores, di ba? At ano pa? So, ibig sabihin po, Yes. makinig po kayo mabuti. Napaka-importante, may iba-iba po ang bata. May mga bata po, pag sinabing stand in the corner, malungkot na malungkot kasi Oo. mahihilig siya makipag-usap sa tao. So, ibig sabihin, stand in the corner, parusa yun. Parusa sa kanya or corrective action. May mga tao naman, may mga bata naman na mahilig mag-isa. Pag pina-stand in the corner, hindi parusa yun. Reward yun. Reward yun kasi Oo. ayaw niya makakausap ng tao. So, ibig sabihin po nun, personal appropriate. Tingnan mo yung ano ba yung magiging parusa sa kanya o corrective thing. So, kailangan aralin mo yung mga anak mo. May mga parusa sa isa, pero hindi parusa sa isa. Pero ito sigurado kong parusa sa halos lahat. Ganon, ano? Take away privileges. Tanggalin mo yung cellphone. Naku, halos lahat ng bata, manginginig. Pero age-appropriate naman Siyempre, yun. siyempre. Oo. Pag batang baby, wala ba ng cellphone? Ibig sabihin, Pag sa mga adult. teenager, pag meron pong cellphone yung bata, isa sa napakagandang parusa, no cellphone. Oo. Anak, pag hindi mo ginawa yan, hindi mo ginawa yan, hindi mo ginawa yan, I'll get your cellphone. Alam niyo po, promise gagawin ng bata. Kasi takot na takot po yung mga batang mawala na siya. Or if you believe in spanking, Yeah, di ba? Sabi if, niya, oo. Kasi, di ba, yung iba diniwala, pwede nyo rin gawin yun, di ba? Especially pag ang anak niyo po ay sa mga 8 years old pababa, Yes. effective pa ho yun. Pero pag medyo matanda na, medyo hindi na po effective. But against, aralin niyo po. Siguro one of these days, aralan Sabi- natin comprehensively yung pamamalo. Sabi nga ng Proverbs spare the rod and you spoil the child. Yun po aming paniniwala. Kaya kami po, meron po kayong pangunawa na pwedeng mamalo, pero sa certain age lang po. Hindi And po sa proper, yung proper. So, recap lang tayo. Anong action natin pag matigas ang ulo ng anak natin? Dapat mas matigas ang ulo ng magulang. At sa pagbibigay ng rules and regulation, dapat age appropriate, depende sa edad, and person appropriate. Pag ginawa nyo po yan, malaki po ang posibilidad na mabawasan ang tigas ng ulo ng anak nyo. The more you do it consistently, sabi nga naman Abilin, consistently, mababawasan ang tigas ng ulo ng anak nyo. sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa ating segment na itanong mo lang. Pag-uusapan natin bakit may mga taong nababaon Yakap. sa utang. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed with Garcia Public. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa ating segment na itanong mo lang. Oo nga. Kasi, sa totoo lang ang paniniwala namin, when you don't know, don't guess. Yes. Oh, As! kasi kumbaga pag hindi mo alam, wag ka manghula. Itanong mo lang. Naalala ko recently, shout out lang kay Alan, ayaw niya magtanong dun sa pulis. Oh. Kaya wala pa, ikot-ikot kami hanggang sa eventually, nagtanong kami, ang dali lang pala nung dadaanan. No? Ganun tayo minsan pag naliligaw, di ba? Parang ayaw nating magtanong. Especially pag may special nangyayari. Kasi may Aksidente. ways Oo. Si Waze, hindi alam lahat ng nangyayari. Oo. Pag nagkaroon ng aksidente, kuminsan di na alam ni Waze yung Hindi niya na alam. Oo. yung daan. Okay, so napaka-importante po. Ano mang sitwasyon meron kayo, mga opisina, mga bahay, magtanong. Yes. For example, inutusan ka ng nanay mo, anak, gawin mo to. Ano nga sinabi nila? Yung bata, ano nga sinabi nila? Parang ganito, parang... So, pag hinulaan mo- Huhulaan ng bata. Oo. Ginawa niya. Pagdating nun, ba't yan ang ginawa mo? Kala ko po yung pinapagawa. Kaya nga, pag hindi ka sigurado, itanong mo lang. Eto, alam mo ba maraming tao ang kasisweldo pa lang ubos na? May kilala ka bang ganyan ng buhay? O, ikaw mismo, kasosweldo pa lang, ubus na. Oo, kung ang buhay mo ay kasisweldo pa lang ubos na, dapat magpasalamat Ha? tayo. Bakit? Kasi malamang nagtataka ng iba dyan na Ba't ako magpapasalamat? diba? Kasosweldo pala, ubus na. Kasi ang dahilan, may mga taong hindi pa sumisweldo, ubos Ayan, na. yan. Kasi sabi natin kanina, nakasapatos na. Yeah. So, napaka-importante po. Kung ikaw kasosweldo pa lang ubus na, may konti, saya ng konti.
Bakit? Kasi meron mas worse May sa'yo. worse sa'yo. Pero pareho kayo may problema. Ang napaka-importante, makinig kayo mabuti dahil pag-uusapan natin, dalawang bagay po, two-part series to. For today, pag-uusapan natin yung mga dahilan para malaman nyo, para wag nyo gawin. Okay? O para maiwasan. Pangalawang segment po natin, or basically part 2 next week, aalamin naman natin ano'y solusyon para matapos na ang kasosweldo pa lang, ubos na. Naalala ko Oh. nung bagong kasal tayo, Kami po. no? Ang dami naming gastos. Dumating yung pagkakataong Kasosweldo nandun na kami. pa lang, ubos na. No? At may mga pagkakataon nga na hindi pa kami sumisweldo, ubos Yeah. na. So, Nakasapapos ibig sabihin po, na. mga kaibigan, Oo. hindi lang po kayo yun. Kami rin, Nadaanan na namin dumating yun. po kami at alam niyo, napakahirap po ng mga panahong yun. Sa totoo lang, at alam ko, nahihirapan na kayo ngayon. The good news is this, paulit-ulit namin sinasabi sa programa ito, lahat ng problema may At dahil solusyon. dun sa pangyayaring yon, di ba, naghanap Ayan. kami ng solusyon. Alam nyo ba yun, naghanap kami ng solusyon. At nagpapasalamat kami dahil sa tulong ng mga kaibigan at sa awa ng Diyos, nakalaya kami, nakaalis kami dun sa problema. Alam niyo po, may 32 years na po kami Oo. kasal. Mary, Sa mga hindi po yes. nakakaalam, mag-asawa po kami. Parang hindi kami bagay. Ano Parang ba? mas napakagwapo ko para sa asawa. Joke lang po. Okay. So, sa unang 4 na taon po namin pagsasama, nabaw kami sa utang. Nung pang-4 na taon po namin pagsasama, ang asawa ko po, ibang alam pa natin stress, parang asawa mo, di ba? Hindi, parang, paano to? Saan ko pambayad dito? Paano ganito? May punto po kami, hindi kami sigurado pag gising namin kinabukasan, may pagkain ba kami? O may titiran pa kami? Dahil wala kami pambayad ng pagkain ng 30. Ganun po katindi ang problema namin. Pero At ang- after 4 years, oo. ano nangyari? God is so good kasi nagpadala ng taong tumulong sa Yeah, amin at talagang sa awa at grasya ng Diyos ay natuto kami. So, No? sa susunod na 4 na Correct. taon po, nalaman na namin gagawin. Ginawa po namin yung mga alam namin, tinuro sa amin, on our 8th year, we're debt-free. At for the Oo. past 24 years, okay naman, so pera, 32 minus 8, we're living debt-free. Pwede palang mabuhay na walang utang. Take note, kahit dati kang baon sa Oo. utang. At mga sakit na katotohanan, maraming pamilya ngayon ang dumaranas ng kasi sweldo pa lang ubus na. Malamang may kilala kayo. Yes. Tignan niyo katabi niyo. Malamang, yan yun. At Yung alam kapitbahay niyo, mo, kapatid mo. Oh, yan. base sa aming experience, napakahirap po talagang malagay sa ganong sitwasyon. Pero yun nga sabi namin, ang good news, merong solusyon dito. At sa araw na to, aalamin natin yung dahilan bakit nga naman merong mga taong kasi sweldo pa lang. At sa susunod na linggo, ituturo namin naman sa inyo ang solusyon para itigil na ang kasosweldo pa lang. Ubus na, di ba? Ang gandang topic nito. Okay, simulan natin, ma'am. Oo. At para sa mga nanonood sa atin, kaka-tune in pa lang, naku po, tawagan nyo na yung mga kaibigan nyo, kamag-anak, kapamilya, kapatid, na gusto talagang makalaya o makawala dito Makaahon. sa cycle na to. Yan, okay. Dahil nakabaon sa utang, kaya sagot, ahon sa pagkakautang. Okay. Isa-isahin natin ha, bakit may mga taong nababaon sa utang. Bawat tao ay may kanya-kanyang dahilan. Totoo yan. di Ikaw may ba? dahilan ka, ba't ka pa sa utang, tama? Yes. Kaya kung ikaw ay may ganitong problema, kailangan mong malaman ang dahilan ng iyong kalagayan. Kung bakit kasi sweldo pa lang ubus na. Dahil bawat problema may akmang solusyon. Kung ito ang problema, ito yung solusyon. Pag iba problema mo, iba rin ang solusyon. Kaya napaka-importante, alamin muna natin ano ang problema. Bakit may mga taong nababaon sa utang? Number one. Kasi mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Yeah. Isa sa Oo. napakalaking dahilan nito o kadalasang dahilan ito ba't nababaon sa utang ang napakaraming tao. Kasi kumbaga kapos sila parate, di ba? Kaya pagdating ng sweldo, ay nako, pambayad sa mga kung ano-anong naghihintay sa kanila, Nabayarin. di ba? Oo. Kuryente, tubig, internet, cable, at iba pa. Nakaabang na daw si Judith. Oo, si Judith. Sino si Judith? Si Judith, hindi mo Sino kilala? yun? Judith na Judith! magbayad ng Ayun. ano, Judith. Sa mga hindi nakakuha. Sa- Judith. sa Ito parang Oriente. Bandi mo ko. Judith. Pero ang pangalan niya, Si Judith. Judith. So marami pa kayo. Kilala niyo ba si Judith? Okay. So ibig sabihin po, ito ang nangyayari. Malaki ang kita, ang malaki gastos, mababa ang sweldo. Ibig sabihin, Yes. talaga. For example, mag-asawa, may 3 anak, malaki talaga gastos. Talaga kahit ano gawin mo, talagang mas malaki Ay, kasi- ang gastos kaysa kita. Kasi
ang daming gumagastos. Mas malaki kasi yung binabayaran para kay Judith. Hindi. Wala namang Diba? magagawa. Judith na talaga yun. So, ang punto po, Oo. isa sa napakalaking dahilan ba't maraming tao baon sa utang ngayon is talagang mas malaki po ang gastos kesa kinikita. Kung ikaw to, abangan next week, may solusyon kami dyan. Number 2 reason, Number 2 ba nabaon sa naman, utang? bumaba ang Ayan. kita. Yeah, iba naman to May ha. mga, may mga pagkakataon na bumaba ang kita pero hindi naman nagbago yung gastos. Ito, kakintinan. Oo. Yung una, talagang malaki ang gastos, mababa ang kita. Oo. Itong pangalawa, dati okay Okay naman. lang, sakto Yung naman. kita sa kay gastos, pareho. Ang problema, bumaba ang kita. Paano naman bumaba ang kita? Bumaba yung kita. Ito, isang dahilan. Natanggal sa trabaho. Oo, na-lay Or- off. Or lumipat ng trabaho na mas mababa ang sweldo. O May nangyayari po yung ganyan. asawa nagkasakit. Ayan. Oo, Iba pa yun, iba pa yun. Oo, pandemic. Okay. Hindi, kumbaga dahil hindi siya nakakapasok bumaba yung Ayun. kita So diba? yung po isa sa mga dahilan, bakit bumaba? For example, nung panahon ng pandemic, napakadaming nabaon sa utang. Oo. Bakit? Ang dahilan, bumaba ang kita nung walang pandemic. Okay naman eh. Nung na-pandemic, bumaba ang kita. Bakit? Sa lagay na 6-day week ang pasok, 5 na lang, iba 4, iba 5. So, ang problema, 3 araw lang sweldo mo, pero ang gastos mo, Pareho lang. yun po. Oo. Kaya po, napakadami pong taong nabaon sa utang nung pandemic. Isa ho yan ang dahilan ba't nabaon sa utang. Kumbaga, bumaba ang kita pero pareho pa rin ang gastos. Si Judith nakaabang ganun pa rin, Ah, ah. 'di ba? So, napipilitan tuloy silang Ayun. mangutang. Dahil mababa ang malaki ang kita, ay bumaba ang kita, sobrang gas. Ayun mo, utang na Oo, po. parang nagiging extension yung mga Mm. kapamilya sino-sino mga mo, utangan? kaibigan Yan. mo, kumpanya, Ayan. gobyerno, credit card, SSS at marami Kaya pa nga po, iba. napansin niyo po, nung panahon ng pandemic, nagsabi po ang Meralco na hindi pwede puputulan. Oo. Kasi nga, oo. pandemic, so pagbigyan mo na. Pero natapos na yon. Ngayon, Correct. pag di ka nagbayad, putol yan. Oo. Number Number three. 3, tumaas ang gastos. Pero biglang tumaas ang presyo ng Ayan. bilihin. So, yung pangatlong dahilan, ba't ka nabaon sa utang, tumaas yung gastos. Ano po yun? Again, walang pagbabago sa kita mo, Oo. tumaas ang presyo ng bilihin. Tumaas, ayun, presyo. gasolina. Nako! Ayan. So, ang nangyari, ala kung magagawa, ito yung kita mo, yung problema tumaas yun. Wala, mangungutang ka na Oo. naman. Naku, So, kaya- ito po yung 3 simpleng dahilan ba't nababago tayo sa utang. Mamaya, marami pa tayong pag-uusapan patungkol dito. O, tutuloy natin ang ating kwentuhan, ha? Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po ulit. At Abeling Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na. Itanong mo lang. Sa ating topic na, bakit may mga taong nababaon sa utang? Sa ating episode na, Kasi sweldo pa lang, ubus na. so review tayo. Okay, ano yung 3 na-discuss natin kanina ba't nababaon sa utang marami tao? Number 1. 1, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Number 2. Bumaba ang kita. Yeah. Oo. Number 3. Pero yung gastos, nanatili. Nanatili. Number 3. Oo. Number 3, tumaas ang Ang gastos, ang kita, Pareho pa nanatili rin. yan. Oo. Malamang, iba ko sa inyo. Parang sabi, uy, ako yan. Ako yung number 1. Oo. Ako yung number 2. Ako yung number 3. Sabi ng iba, wala ako dyan. Iba problema ko. Baka Ito na. naman nandito Number ka sa four. 4. Number 4. May emergency o Ayan. nagkaroon ng gastos na hindi inaasahan. Sample. May nagkasakit na hindi mo Yan. inaasahan. Siyempre, dagdag gastos Yan. yan. Isa ko sa akin pong pag-aaral, wala namang pong tao akong alam na gusto mabaon sa utang. Of course, oo. Wala naman po ako alam na parang gusto, kasi sweldo pala ubus na. Wala po. Gusto natin talaga maging maayos ang ating kaperahan. At napakarami po akong kilalang tao na talagang inaayos yung kaperahan. Talagang Oo. walang kita, ito lang yung gastos. Ang problema po, meron pong sinasabi niya, mga hindi inaasahang pangyayari. Emergency, na aksidente, nagkasakit. Oo. O iba naman, nasira yung sasakyan. Ayan. O nasira yung ibang gamit. Ayan. Nako, kailangan i-repair ang washing Ayan. machine. Ayan. Ang refrigerator. O kaya bumili ng bago. Gastos yan. So ano po ang nangyari? Oo. Dati wala ka namang problema sa pera. May nasira, may nagka-problema, may nagkasakit. So, hindi naman pwedeng hindi bayaran yung pagkakasakit. Hindi Oo. naman pwedeng hindi bumili ng gamot. Hindi naman pwedeng hindi pagaway kotse, pero pwede naman, mamisa-misa. But normally, may mga bagay na hindi. So, ano gagawin mo? Pagagawa mo. Yes. Pa-hospital mo, isang opera. Yun nga, utang. Ayun, because of that, marami po akong kilalang maayos ang kaperahan nung magkaroon ng hindi inaasahang gastos na pilitang mangutang at malamang ikaw yon.
Kaya ikaw ngayon, baon ka sa utang, hindi naman ikaw yun eh. Nagkasakit tong nanay mo, ginamit mo credit card mo, pambayad sa ospital. Ngayon, baon ka sa utang, pero hindi naman ikaw nagkasakit o kapatid mo. At dahil hindi inaasahan, di ba, yung ang tatawag na unexpected, Yeah. di ba? Mapipilitan kang galawin ang pera mong nakalaan sa iba mong pangangailangan. Okay, sana kung may nakalaan. Mangungutang ka. Paano kung walang nakalaan? Oo. Pero isipin natin mabuti, unexpected. Yan na po kami na isang tip lang. Hindi pa to yung solution, pero isang tip. Sa totoo lang po, marami sa ating unexpected expenses. We should convert it to expected expenses. Kumbaga, alam mo nang mangyayari yan hindi pagdating nga ng eh, panahon. hindi ko nga alam eh. Hindi, halimbawa, kotse. Oh, masisira. Masisira yan. So, every month, pwede ka nang maglaan ng Pagkakasakit, unexpected maintenance. John. Ganon din. Pwede kang magpa-insure. Ayan. So, diba? ang punto po ito, marami po sa tingin nating unexpected expenses. Sa totoo lang po, kung meron po kayong financial IQ or nanonood kayo ng programa namin palagi, i-convert po natin ang unexpected expenses to expected expenses, hindi na mangyayari sa inyo. Or for example, alam mo naman palang diabetic ka, kain ka ng kain ng mga bawal sa'yo, di nagkasakit ka tuloy, So, expected. yun. Oh. Expectin mo na magagastusan Ang ka. pagkakasakit po, expect po, wala pa akong kilalang tao, hindi nagkasakit. Yung pagkasira ng kotse, wala pa ako alam na kotse, hindi nasira. So, punto, dapat ito i-convert mo to expected. Naalala ko yung isa, bawal ho sa inyo yan, di bale, may gamot naman. Yan. May gastos ulit yun. So, napansin niyo po, ilan yan sa mga dahilan kaya nabaon. So, please, pag-isipan niyo mabuti may nagsabi sa akin, Sir, ako naman, okay naman eh. Pinagandaan ko yung pagkakasakit ko eh. Ang problema, yung nanay ko nagkasakit. Oo. Pwede rin po paghandaan yan. Next week, pag-uusapan natin, paano paghandaan pagkakasakit ng nanay mo, pati mother-in-law mo, sama na natin. Or, kapatid! kapatid mo. Number 5 is gustong mag-enjoy. Ayan. Kahit wala pang pang-enjoy. Bago yan po isa sa matindi rin pong dahilan ba't maraming tao bound sa utang, lalo na yung mga young adults, yung mga bago nagtatrabaho, yung mga millennials. Ay nako, isa ito sa pinakamatinding dahilan bakit nagtatrabaho na yung anak mo, baon pa sa utang. Kasi parang may biniling hindi pa niya kayang bilhin. Kaya naman ang bili nga eh. Hindi nga eh, dahil kulang ang pera, inutang na lang niya. Credit card. Pagdating ng sweldo, ubus na. Kasi enjoy, hindi nag-delayed gratification. Isa sa malaking dahilan po kasi yun, halos lahat ng tao ngayon, lalo basta may trabaho ka, bibigyan ka ng credit card. Ang problema ng credit card, wala ka pang pera, binibili mo na. Para ma-enjoy mo na. Enjoy mo. Pero ang problema, wala ka pa pera. Pagdating po nung bayarin, babayad ka. Installment. Ang problema yung installment, may interest. Ang problema, hindi mo pa kinikita, binili mo na. And eventually, pag bumili ka ng isa, bibili ka ng susunod. Mamaya, dahil mo nang binili, patong-patong na interest mo, ito problema, baong ka sa utang. Bakit? Nag-enjoy ka eh. Kaya ba sinasabi ng ibang matatanda, di ba? Don't count your eggs, di ba? Ano ka count? Don't count the chicken. At the chicken ang hindi pa nahahatch ang eggs. Yan, ikaw talaga. Diba? Count mo yung eggs kasi doon magagaling yung chicken. But the problem is, hindi dahil may egg ka, may chicken ka. So, ang punto po ito, kaya maraming tao na baon sa utang, gusto mag-enjoy kagad. Ang problema, wala pang pang-enjoy. Dapat po kasi ganito, mag-i-enjoy ka lang pag may pang-enjoy ka na. Ibig sabihin, may pera ka na. Kaya kasi sweldo pa lang ubus na, they want to enjoy now and pay more later. Ano ba? Nagkaroon ng more. Kumbaga, gusto nilang enjoy ang bagong sapatos, damit, bag. Ito pa, vacation. Diba? Yung mga vacation to a dream destination. Tokyo Disneyland. Ang problema, Singapore. Thailand. Ang problema, kadalasan, kapag inutang mo yun, hindi mo lang naman ine-enjoy yung inutang mo, you will pay more because of the interest of that enjoyment. Yan. Yun po. Lalo-lalo na po, hanggat maaari po suggestion ko, wag uutangin ng bakasyon. Magbakasyon ka pag na-save mo na. Kasi po, can you imagine, nag-enjoy ka pag uwi mo? Noodles sa pagkain mo. Pinaritong iklog. Bakit? Nag-enjoy ka. So, po, ingat lang po yan sa mga bagay. Kaya halimbawa, yung pagkabili mo ng isang bagay, 1,000 pesos.
No? Enjoy it. Oo, I enjoy enjoy mo it. yun. Pero baka ang talagang nagastos mo, hindi 1,000. 1,100 pesos dahil dun sa interest. Interest. So, you pay more, di You ba? only enjoy 1,000, but you Oo. pay 1,100. Yun po yung sinasabi Oo. ko namin. Lugi ka doon, di ba? So, ang mas matinding problema pa, ito, kung ang gustong I-enjoy. enjoy mo ay cellphone, o kaya motorsiklo, Yeah. di ba maraming gustong magmotor? Computer. Oo, at Tablet. Naku, marami pa. Normally, kapag ganito ang binili nyo, hindi kayang bayaran ng isang bayaran. Oo. Di pwede. Installment. Babayaran mo to ng anong tawag doon? Teardrops. Teardrops. At Patak-patak. installment yan. At sabihin pa na nagbibenta, sir, interest-free yan. Oo, yung pala naka-impute na doon. Naka-impute na po yung interest. Joke lang Oo. yan eh. At ito, napakalaking problema ha. Kasi bawat bayad mo, may kaakibat na dagdag na yun. Totoo yan. Kaya- Kung bibili ka ng damit o sapatos, 1,000 pesos lang. Ang tawag ko dyan ay isang buwang pagkakamali. Bakit naman? Kapag bumili ka ng cellphone o computer, babayaran mo naman ng 24 months. Ang tawag ko dyan, 24 na buwang pagkakamali. Oo nga, no? Kasi po, isang beses mo lang binili. Sa isang beses ko lang binili. Hello, ibang mo babayaran eh. So please, walang installment. At dahil sa kagustuhan nilang mag-enjoy now, they will pay more later. Dahil sa interest, hindi nila gaano na pag-iisipan ang babayaran nila sa mga susunod. Basta ngayon, Basta enjoy ako. ngayon, enjoying ko na to. At kung minsan, nakaluma na o sira na yung binili nila Ito ng installment. Nawala na, nadukot na, na-hold up na. Pero nagbabayad pa rin sila doon sa nawala o Kilala naluma. pa kayong ganyan. At kadalasan, itong mga pagkakamaling ito ang nagagawa ng napakaraming tao kahit tayo nababaon sa utang. Correct. Kaya pag-isipan nating mabuti kung ikaw ba ito. Number 6. Hindi mapigilang pagbili sa Ayan. online shopping site. Ayan! Naku, Isang malaking dagdag gastos po Grabe. ngayon ay online. Naku eh, alam niyo na yun. Correct. Si letter L, saka si letter Kaya S. minsan naman, wala ka naman balak naman bilhin, Ah. di ba? Pero dahil nagsusurf ka, nagpipipindot-pindot ka Mm-mm. dyan, swipe dito, swipe doon, bigla na lang may lalabas May- na sale. Oo. Tutulog. Bago yung produkto, napakaganda ng produkto, napakamura, at ilang pindot lang, ilang araw lang na pag-intay, nandyan na sa pintuan Hindi ka nalalabas ng bahay. Oo. Pendot lang. Kaya, kasi Hindi. sweldo palang ubus na. So ito po, naku, isa pang problema kung ikaw naman ay addict sa online, please, mag-isip ba mabuti, huwag absent next week. Susolusyonan natin yung mga problema ngayon. Mamaya ha, tutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang Buhay Unleashed. Diyan lang kayo. Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po ulit. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating segment na itanong mo lang sa ating topic na bakit may mga taong nababaon sa utang. Sa ating episode na Kasi sweldo pa lang, ubus na. nakailan tayo? 6 na tayo. O Oo, review tayo. Review lang tayo. Kanina sabi natin, ito yung mga dahilan bakit nababaon sa utang maraming tao. Una, mas malaki ang gastos kaysa sa kita. Number 2, bumaba ang kita. Ay, mababaon ba sa utang niya? Pero, Hindi nang bago ang gastos. ang gastos. Number 3, tumaas ang gastos, Hindi nagbago ang natila kita. ang kita. Oo. Number 4, may emergency nagkaroon ng gastos na hindi nasa sakit, may nasira, whatsoever. Number 5, gustong mag-enjoy. Kahit wala pang Ayan. pang-enjoy. Problema yan. Number 6, hindi mapigilan pagbili sa online shopping. Yan, problema ko. Number 7, ito na. Hindi marunong gumamit ng credit card. Bakit? Ano magmamit? Kaya abot mo lang. Yeah, o kaya, ang tali, o kaya di ba bago na itatap lang. O sa Tap swipe lang. O, iba nga, cellphone na. Nako, alam nyo bang may tamang paggamit ng credit card? Totoo May yan. tamang paghawak Kaya ba dapat- left or right? Totoo po. Oo. Hindi, lilinawin po namin, hindi po masama ang credit card. Okay? Yes. Sa kamay ng taong marunong gumamit, advantage po ang credit Kikita card. ka pa. Oo. Sa kamay ng taong hindi marunong gumamit, mababaong ka sa utang. Oo, kasi minsan dahil credit card ang ginamit, parang andaling magdesisyon. Ito isang paraan para Oo. maitama ang paggamit. Okay. Oo, madaling magdesisyon na bumili. Kaya pagdating ng sweldo, ubus na. So ito po, ang suggestion po namin, kung tingin mo credit card na nagpapabaon sa utang mo, pwede hiling po namin. Pag pupunta ka sa mall, o sa department store, o sa grocery, iwanan mo yung credit card sa bahay. Pwede. Kasi po, pag nasa grocery ka at cash ang babayaran mo, hindi napasin, ang tagal mo bilhin.
200? Kasi alam mo bakit? Nakikita kasi yung lumalabas na pera. Bisyo man. Oo. Pero pag credit card, kasin mo, baby! Oh, parang wala ka nakikita. So, pag credit card po, mabilis gumastos. Pag cash, mabagal at matagal at malaki posibilidad, mababawasan. Kaya sa susunod na linggo tuturuan namin kayo ng tamang paggamit ng Credit card. Okay. Pag-isipan mo mabuti baka ikaw itong pinag-uusapan natin. Number 8. Hindi mapigilang bisyo Ayan. o luho sa buhay. Bisyo na to! Ay, may kilala po kayong ganyan. Kahit alam na hindi dapat bilhin, ay binibili pa rin po. At ito po ay magdudulot ng malaking problema sa napakaraming tao. Oo, parang kaya binibili niya pa dahil bisyo na eh. Kasi ibig sabihin Bisyo po, na eh. hindi niya na kailangan, binibili pa niya. May kilala po kayo ganyan. O kaya, kailangan niya, binibili niya kahit wala siyang pera. Ano yan eh, addiction sa drugs. Sample na, diba? doon muna tayo sa todo. Oo. Addiction to drugs. May mga tao, walang pera pero bibili ng drugs. Uutang. Ito masakit. Pag wala nang utangan, Ay nako. ano ginagawa? Nangongopet. Nangongopet kay nanay, kay tatay, kay ate. Pangatlo, nagsisinungaling. Nagkakaroon ng project sa school nang walang project. At pangapat, nagnanakaw. Ako'y masakit. Mas matindi. Yun po, kasi nga po, bisyo na. Pag bisyo na po, ang suggestion namin, hindi namin kayo solusyon na ngayon pa lang, kailangan nyo po ng professional help. Kasi po, bisyo na po, sakit na po ito. Kailangan nyo po ng taong tutulong sa inyo. May addiction sa paggastos na, di Problema. ba? Number 9. Number 9 naman, hindi nagbabudget ng kaperahan. Makinig po kayo mabuti. Isa sa napakalaking dahilan, maraming tao bound sa utang ngayon, hindi po nagbabudget. Sabi nila, bakit ba kailangan mo talaga mag-budget? Totoo po. Malaking dahilan po bakit ang tao baon sa utang hindi nagbabudget. At isang mga solusyon po, tuturo namin sa inyo next week, matuto kayong mag-budget. Kasi sa totoo lang, wala ka naman narinig na tao na ang pangarap ko ay mabaon sa utang. Wala. Wala naman, di ba? Po, O kasi sweldo pa lang, ubus yan, na. wala po. Talagang gusto Oo. natin karoon ng maayos, maganda, matsiwasay na buhay. Walang utang. Yes. Ang problema lang po, hindi kasi tayo nagbabad. Hindi natin sinusulat yung dapat natin kita, dapat natin gastos. Yun po yung basically budgeting next week pag-uusapan natin. Pag ginawa niyo po yung budgeting, hindi po ako nagbibiro. Kami po, isa sa mga unang-unang solusyon ginawa po namin, ba't nakaalis kami sa pagkakautang, nag-budget po kami. Yes. Kaya tuturuan po natin kayo na mag-budget para makaahon dun sa pagkakautang. At hindi po, Kumanda. maraming tao, sino, hirap-hirap naman yan, hindi po. Simple lang po ito, tuturo po namin sa iyo. Pag ay, ganun pala yun, pwede palang gawin yun. Pag ginawa niyo po ito, unti-unti, makikita niyo ang pagbabago sa inyong kapirahan. Yes. One of the biggest thing that you should do to change the course of your life, nakasusweldo pa lang ubos na, mag-budget kayo at simple po, hindi po napaka-complicated ituturo namin sa mga susunod natin. Yan. Ayan ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit kasi sweldo pa lang ubos na. Kaya kung ikaw ay dumadaan sa ganitong problema, ang una mong gawin ay, lalo na yung mga personal na dinadaanan mo, mag-inventaryo ka na ng ginagawa mo. Mag-isip ka, bakit ba ang buhay mo kasusweldo pa lang busa? Yun po yung dahilan namin today. Kaya ginawa po namin to, gusto po namin malaman nyo muna. Ano ba problema nyo? Yes. Problem number 1 ka ba? Number 2, risk. Para makita mo kung ano yung problema. Kasi po, kailangan ma-identify mo muna yung dahilan ba't ka nabaw sa utang. Kasi po next week, susolusyonan natin yung problema yan. Ang problema, kung hindi mo alam yung problema, ano susolusyonan yun po mo? ang problema. Kaya unang dapat nyo gawin, alamin nyo yung problema nyo. Pangalawa, alamin at gawin mo ang solusyon sa iyong problema. Sir, ano solusyon? Wala pa nga next week. Pero Oo. nagbigay na kami sa inyo ng ilang mga tips today, di ba? Pero next week, hihimayin po natin yung solusyon sa problema ito so that unti-unti makaahon tayo sa pagkakautang. At pag-uusapan natin sa susunod na nating pagsasama yung solusyon sa ating problema. Ito po iwanan namin sa inyo para sa topic na ito. Laging tandaan po, lahat ng problema may solusyon. Yung problema mo ngayon, may solusyon yan. At isang solusyon po ay dapat ka maging maagap. Ulit-ulit ko na siya. Yes. Agap. A-G-A-P. Alamin mo ang solusyon sa problema mo. G. Letter A. G. Gawin mo ang solusyon. Tuturo namin. A. Araw-araw mong gawin. At letter P. Samahan mo ng panalangin. Ito po Yes. simpleng gawin. Lagyan niyo po sa isip niyo. Ano man ang problema yung dapat kayo maagap? Lamin, gawin araw-araw at samahan ng panalangin. Ano man problema pinagdadaanan niyo, makikita niyo, magkakaroon po ng unting-unting
kalutasan o solusyon ang problema mo. At dyan natin ma-experience ang buhay Unleash na walang utang. Ipapangarap namin. Dapat po, pag nanonood ka ng programang Buhay Unleash, unti-unti makakaahon ka na sa pagkakautang. At pangarap namin, one day, wala ka na utang. At one day, yayaman ka. Kasi sinasabi natin na sa Buhay Unleash, what you have accomplished is just a fraction of your full potential. Mm-hmm. So, unleash your highest potential. At the good news, pwede po yun. Kung di kayo naniniwala, maniwala kayo. Pwede kang mabuhay na walang utang at pwede sumagana ang buhay mo. At one day, sasagana ng buhay mo, makakatulong kasi. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. Next week, napakarami tayong pag-uusapan na tunay magpapaganda ng iyong buhay at ng mga mahal mo sa buhay. Yes. Closing prayer Dalangin tayo. tayo. Abang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapakita niyo po sa amin. Yung mga dahilan ba't kami nababaw sa utang. Ang dalahin ko po sa mga tao nakikinig at nanonood ngayon na sila po yung buksan niyo po kanilang isip, makita nila yung kanilang problema at makita nila ang solusyon sa problema ito at gawin nila para matapos na ang kasosweldo pa lang. Lord, dalangin namin na ma-unleash ang lahat ng potensyal ng bawat Pilipino. Lahat ng pinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya imbitahan po ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, yung mga mahahalagang Tao sa buhay mo na tumutok sa programang itong Buhay Unleash. At sama-sama tayo tuwing Sabado, alas 4 ng hanggang alas 5 ng hapon. dito lang po sa 92.3 True FM. Ako po si P. Garcia. Ako lang po si Avni Garcia. Tandaan, ang Buhay Buhay Unleash, ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan nating ilabas ang galing ng bawat Pilipino. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash.